Ang ginagawa nilang panggagamot ay mga modus lang nila yan. Ganito ang senaryo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ang mga nanggagamot na ang ginagamit nilang panggagamot, mga orasyon, ay mga orasyon na wala sa Quran, mga orasyon na wala sa turo ng Propeta Muhammad, mga orasyon na hindi nauunawaan, gumagamit na mga katagang mga syirkiyat, mga pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong ito mga kapatid na inaakala ng mga tao sa mga lugar na kanilang kinalalagyan, inaakala sila doon ng mga tao na sila ay mga manggagamot, nanggagamot ng mga sinasapian o kaya sinasaniban ng mga jinn o kaya sinasaniban ng mga engkanto. Mga kapatid, alam niyo po ba mga kapatid, ang ginagawa nilang panggagamot ay mga modus lang nila yan. Kinukuha lang nila ang pera ng mga tao o kaya nagpapasikat sila para masabi na sila ay manggagamot. Ganito ang senaryo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mayroon siyang mga kaibigan o kaya mga kasamahan na mula sa mga jinn, mula sa mga engkanto. Kasi itong mga ganitong mga tao ay lagi silang involved sa mga jinn, lagi silang involved sa mga engkanto kasi dito nila naidadaan yung mga nagagawa nilang mga panloloko sa mga tao. Nagagawa nilang mga syirkiyat, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Jinn po ang napakalaking involved dito mga kapatid. So itong si nanggagamot kuno na gumagamit ng ganitong mga kaparaanan, meron siyang mga kasamahan mula sa mga jinn, mula sa mga engkanto. So, ilan sa mga jinn na ito ay sasabihan niya na ganito, pumunta ka kay Fulan at saniban mo siya. So, hindi na makontrol lang taong yun, yung kanyang ginagawa, yung kanyang mga sinasabi kasi sinaniban na siya ng jinn, engkanto. By the way, yung mga jinn nga pala, mga engkanto, mga likhaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin nakikita. Kung ano yung pagkakalika sa atin ni Allah, kung ano yung purpose natin dito sa mundo, ganun din yung purpose ng pagkakalika sa kanila ni Allah, na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa atin, mayroong mga mabubuti sa atin, meron din naman po mga masasama. Ganon din po sa kanila ng mga jinn, mga engkanto. Mayroong mga mabubuti sa kanila, mayroon din mga masasama sa kanila. So yung mga masasama sa kanila ay nakakagawa sila ng mga hindi makatarungan na gawain sa ating mga tao. Pamiminsala, ano-anong mga uri ng mga pamiminsala. Katulad nitong nangyayari na ito mga kapatid. So, ito na nga, pupunta yung jinn, pupunta yung engkanto sa tao na sasaniban niya. So, hindi na makontrol ng tao kung ano-anong sasabihin niya, kung ano-anong gagawin niya, kung ano-ano ang mangyayari sa kanya. Ngayon, yung sinaniban na yon, yung pamilya, kamag-anak ng nasaniban ng engkanto ay sasabihin nila na, ay, pumunta tayo kay Fulan. Pumunta tayo sa kanya. Siya lang yung makakagamot nito. Ngayon, pumunta sila ganito. So, siyempre, madali nitong magawan ng paraan. Manggagamot siya, kunwari, mayroon siyang mga bibigkasin, mayroon siyang ibubulong ng kung ano-anong mga kataga, mga salita. So, ang sasabihin niya, siyempre, ay bubulungan niya yung jinn na umalis ka na o kaya ano pa man yung pamamaraan kung paano niya paalisin yung jinn. Madali niyang paalisin yung jinn kasi yung jinn na yun ay kasamahan din niya. Yung jinn na yun yung inutusan niyang sumanib sa taong yun. E di modus yun mga kapatid.
Modus yun. Akala ng mga tao na siya yung gumamot, yung albularyo na yun ang gumamot, pero hindi alam ng mga tao, sa kanya din pala nanggaling, siya din pala yung simula, punot dulo ng pangyayari na yun, mga kapatid. Kasi siya yung nag-utos sa jinn na yun, sa engkanto na yun na sumanib sa tao na yun. Ngayon, ginamot niya yung tao na yun, kunwari, pinaalis na yung jinn na yun, edi ngayon sikat na sikat siya na manggagamot. Subhanallah. Yan po ang nangyayari, mga kapatid.